Ngunit, katulad ng isinahad sa sulat ng Metro Waste at ng Pileco, napatunayan na hindi rin sila binayaran. Ang bayaring kakaharapin natin at hindi na kinaya rin ng mga naturang kumpanya ang malaking operasyon ng pagkolekta ng basura ay tumataginting na 950 million pesos. Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. Nako po. Unang araw pa lang, unang oras sa pag-upo ni Yormesco Moreno. Ngunit subalit, napakalaking problema ang iniwan ng ating ex-mayor na si Hani Lacuna, mga kois, mga gayas. Problema sa basura. Diyan po natin malalaman, mga kois, mga guys. Aba, siguro nami-miss nyo ako, joke lang. Miss ko na kayo, mga kois, mga gayas. Diba, sabi po natin, pag upo ni Yormesco Moreno ay babalik din tayo, mga kois, mga guys, ha. Mega love shoutout po sa ating lahat. Congrats po kay Yormesco Moreno. Ayan, simula na po ito ng pagbabago muli. Pagliliwanag muli ng City of Maynila, mga kois, mga gayas. So yan po pag-usapan natin, napaka-mahabang pag-usapan natin kasi nga, bago pa tayo bumalik, mga kois, mga gayas, so mahaba-habain lang natin, mga kois, mga gayas. Okay? So without further ado, let's begin. Sa lahat ng viewers ni Dodoy Teo, ito, yun, no? Steady lang kayo dyan sa Gedli, ha? Please continue to watch the videos and please do subscribe. Ingat kayo. God first. Yormesco Moreno, pasok pa sa gidli. Ngunit, katulad ng isinahad sa sulat ng Metro Waste at ng Pileco, napatunayan na hindi rin sila binayaran. Ang bayaring kakaharapin natin at hindi na kinaya rin ng mga naturang kumpanya ang malaking operasyon ng pagkolekta ng basura ay tumataginting na 950 million pesos. Laglag ako doon, Ay, magandang tanghali po, Layo, mga mate. kababayan po sa Maynila, no? At sa mga nanonood sa iba't ibang dako ng ating bansa at sa buong mundo. Ito po ang inyong lingkod, aking first day, in the first hour of assuming the office of the mayor, no? Pagpapasensya niyo po muna kung baka mahina ang audio namin dahil ang ginagamit lang po namin ngayon ay ang cellphone. Dahil po yung mga naiwan sa aming gamit dito, nakasalpak po lahat sa kusasa. But pagkagano po man, that's the least of our problem. Kaya po ako biglang nag-broadcast ngayong araw na ito dahil po sa maaaring kaharapin ng ating lungsod at mamamayan na kinakaharap na rin natin sa mga nagdaang linggo na malaking problema sa ating komunidad. Kaya minabuti ko na kahit through cellphone man lamang ay may pabatid sa inyo ang tunay na sitwasyon na ating lungsod patungkol sa hinaing ng taong bayan, tungkol sa basurang nakatambak sa bawat avenida, boulevard, highways, iskinita, mga kalyehon at sa sulok ng ating lungsod. Yung kung nakikita natin problema at ipinarating nyo sa aking problema,
Yun naman po ay nababasa ko for the past so many weeks. Kaya lamang po, ipagpaumanin ninyo, hindi ko naman po yun matugunan, bagamat ako'y hinalal nyo na, sapagkat ngayong oras lamang na ito, ako nagkaroon ng full authority to manage the city and the people. Ayoko naman po pangunahan yung mga nakaraan sa kanilang dapat gawin sa inyo. Magkaganon pa man, yung pong nakita ninyong suliranin ng basura ay mas mabigat pa pong problema. And I would like to be fair and honest and transparent to you sa mangyayari sa ating mga susunod na oras, araw at linggo. Nakakaharapin natin lahat bilang mga batang Maynila. Ngayon pong alas 12 Gs ng umaga, may malungkot po tayong natanggap na balita o sulat at nais ko pong ipabatid sa inyo. Sumulat po sa atin ang Pileco Metro Waste Management. At nakasaad po sa kanilang sulat, ngayong araw po na ito ay humihinto na po sila o titigil na po sila ng pagkolekta. Alam ko to. Siguro hindi naman nababayaran. Kasi ganun din ginawa ng Lionel Waste Management noon. Huminto sila kasi hindi rin binabayaran ng dating administration. Ito, mukhang alam ko na to. Alam ko na to talaga mga kois. Ng basura sa ating Luzon. So ano po ang ibig sabihin? Kung kahapon, nung isang araw, nung isang linggo, at ilang linggo na nakararaan, ay tambak ang basura sa mansulok ng ating syudad, ay malamang po sa hindi, titrikli pa po yan dahil wala na pong mag-aakot ng basura. Ito po ang bumungad sa akin. Bukod sa kinakarap natin araw-araw, ito ang unang bumungad sa akin bilang inyong alkalde ng lungsod. Nakasaad po rito, katulad ng nasabi ng Diba sabi ko sa inyo mga kois, mga gayas. Unang araw, unang oras, problema na agad ang iniwan ng nakarang administration. Sa bagay, gano'n naman talaga sila eh. Pero nung panahon ni Romesco Moreno, nag-turn over si Romesco Moreno, napaka-smooth, napakaganda. Bakit ngayon ganyan? Ha? Siguro, I think na talagang tanggap na rin ng ibang mga waste management na talagang tatanggalin na rin sila. Pero bakit ngayon pa sa araw na ito? Wala ba itong salbutamol? Siguro wala kasi nga, malaki palang pera na hindi nababayaran kasi sa Lionel nasa 500 million. Dito sa dalawang kontraktor, 900 million pesos. Milyon yan ang mga kois, mga kayas. Pileco, and let me read it to you. June 30, 2025, Honorable Francisco M. Duagoso, Mayor City of Manila, Manila City Hall, Ermita. Dear Mayor Dumagoso, this is to inform your good office that we are amenable to a mutually agreed no-fault termination of our contract for garbage collection and disposal services for District 3, 4, 5, and 6 with the City of Manila to take effect June 30, Naku, 2025. sa araw pa. Today po yun. In this regard, may we seek your assistance in servicing our account. Ito po, ibig sabihin, naniningil na. Ipaliliwanag ko po yan maya-maya. For services thus far rendered. Sabi ko na nga, pay, gaya rin ng dati. Di rin nababayaran. Diba may budget?
Nasaan na yung budget? Budget yan. May nakalang budget yan. Bago pa magsisimula ang taon. By the last year, mayroon yung budget nakaraan. Bakit nawala yung budget? Yan ang tanong ng taong bayan na dapat niyong sagutin para walang pasok sa ublo. Diba? Ang simple yun. In furtherance of our contract, we thank the City of Manila for the opportunity given to us. Thank you, very truly yours, Joey Lee Oliver, President and COO of Pileco. Sa isang kontraktor pa yon. Meron pa isa. Ang ikalawa pong sulat ay galing naman po sa Metro Waste Solid Waste Management Corporation. June 30, 2025. Ngayong araw. Honorable Francisco M. Damagoso, City Mayor, City Government of Manila, Manila City Hall, 8 Villegas Street, Ermita, Manila. Dear Mayor Damagoso, this to inform you that we have submitted a notice of intent to withdraw from garbage collection and disposal services contract last June 10, 2025 with the previous administration. As mentioned in the said letter, we find it extremely difficult to sustain our operation due to our continuing inability to collect payments for services already rendered from February 2025 to present. Attached is a copy of our letter for your reference. In view Mula pa February hanggang July, walang yadba. Naubos siguro sa election budget. Bakit hindi nababayaran? Pero huwag kayong mag-alala. Napakagaling ang ating butihing Yorme Isko Moreno. Hanapan niya ng paraan para malinis yan. Within 1 week. Bigyan natin ng 1 week. Kasi alam naman natin pag magtatrabaho, si Yorme Isko Moreno, napakalinis yan mga kawais. pero we are constrained to terminate our contract for the garbage collection disposal services for District 1, 2, and 3 of the City of Manila. Effective June 30, 2025. Yung araw na naman. Thank you, very truly yours, Jenny Rose, Chief Executive Officer, Metro Manila, Metro Waste Solid Waste Management Corporation. So now, ito na ang problema mga kois magayas. Kasi nabalitaan natin kahit sa ang mga news, media, radio, vlogger, sa individual, nag-Facebook, nagla-live, nag-share, nagpo-post about dyan sa basura, dyan sa City of Manila mga kois magayas. Nakikita natin mula pa nung nakaraang araw, siguro mga 1 linggo na, napakaraming tambak na basura. Yan yung kakaharapin ni Yorme Isko Moreno ngayon mga kois mga kayas na yakang-yaka yan. Bakit ko nasabing yak-yaka? Panoorin nyo. At the same manner, ganun din po ang sulat tungkol sa flushing at mga antibacterial activities contracted by Metro Waste. Yan po ang malaking pagsubok na kakaharapin natin ngayong araw na ito. Para po sa kaliwanagan ng lahat. At hindi naman kaila na ang Maynila for so many mayors, for so many decades, ang nagkokolekta ng maayos sa atin at mainam na nagugustuhan ng mamamayan. Kahit na magpalit-palit ang mga mayor, ay ang dating kolektor ng Maynila na Lionel
Waste Management. Yes. At napabalita rin po sa atin nung Hindi rin nakaraang bayaran. taon na hindi na rin po kinaya ng UNED na tugunan ang serbisyo para sa lungsod. At sila nagpaalam ng maayos ng Oktubre na hanggang December 31 na lamang po sila. Bagamat ipinagkaila ng ilang individual na sila daw ay magbabayad, ngunit ang katotohanan, may pagkakautang o bayarin tayo sa Lunel ng 561 million pesos sa taong 2024. At dahil dito, minabuti ng nakaraang administrasyon na kumuha at paghati-hati ang koleksyon ng basura sa lungsod. Sila naman po'y nagtagumpay na kumuha ng ibang kumpanya, katulad na nabanggit kong kumpanya na Metro Waste at ngunit, katulad ng isinahad sa sulat na Metro Waste at ng Pileco, napatunayan na hindi rin sila binayaran. Ako po. Ngunit yung Enero lang sila binayaran ng taong 2025. And as we speak, with regard to our record, no? Ang bayarin kakaharapin natin at hindi na kinaya rin ng mga naturang kumpanya ang malaking operasyon ng pagkolekta ng basura ay tumataginting na 950 million pesos. See? So para po sa simpleng arithmetic, umalis ang UNED, dala ng hindi nabayaran ng Parehas na 1.1 problema. at 561. May nagsinungaling, may nagpublik, may nagtago, pero lumabas ang katotohanan. Yes. Hindi sila bayaran. Pinalitan kung anuman dahilan, hindi ko po alam. Ngunit, hindi rin may tatanggi na hindi nakaya ng bagong kumpanya na kinuha ng nakaraang administrasyon na sila'y hindi binabayaran din magpasa hanggang ngayon. Kaya ang sakripisyo, taong bayan. Tayo yung mga katawan. Tama. Humigit kumulang 2,000 metric tons of garbage should be collected every single day. At habang nag-uusap po tayo sa broadcast na ito, yung hindi nakuha kahapon, yung hindi nakuha nung isang araw, madadagdagan pa ho, maya-maya at bukas. Hindi po matitigil ang magiging problema natin sa suliranin natin tungkol sa basura sa Maynila. Mga nanay, Pero, may solusyon ang ating buting Yormes ko dyan, mga kois. Sa next video, medyo mababa na ito, mga kois, mga guys. So, yan po ang kinakaharap na problema ni Yormes ko Morino Dumaguso sa unang oras, sa unang araw, sa unang pagpupo niya dyan sa City of Manila. Hindi maganda. Napaka sama nila, mga kois. Pero, andyan na yan. Hindi naman yan gaya si Yormes Morino nung nakarang administrasyon na mahilig mag-turo. Alam niyo naman si Yorme, matalino, magaling, masipa. Alam niya ang gagawin dyan. May solusyon dyan, mga kois, magayas. Yan po ang pag-usapan natin sa next video kung anong mga solusyon na yan, mga kois. Oy, mega love shout out po sa ating lahat, ha? Miss ko kayo, mga kois, mga guys, yung mga talagang solid natin na supporters dyan. Mega love shout out po.
So, for now, is umpisa na po tayo sa talakayan about dyan sa City of Manila na kung saan mga kuys, mga gayas, bago sila bumaba, binabuhay ang City of Manila. Pero huwag kayong mag-alala dahil ang ating puting Yorme Isko Moreno, napakagaling iyan mga kuys, mga gayas. Okay? So now, kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and share, and subscribe. Abangan natin kung ano yung mga solusyon ni Yorme Isko Moreno. I think na alam nyo na, pero mas maganda pa rin na pag-usapan natin yan mga kois, mga guys. By the next, mga ilang oras lang to, i-upload din natin ang ito. So for now, I'm Ken Manila. God first, God bless all, peace. Bye-bye.